Ito ang latest trendy. Viral trending ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang. Isang mainit-init ngunit malaman ang balita na naman ang pag-uusapan natin ngayon kung saan ay sa nangyayaring prayer rally sa Davao City, mismo ang dating Pangulo na walang iba kundi si Rodrigo Roa Duterte ang nagsiwalat sa publiko ng hindi raw man niya gustong gawin ngunit napilitan na siya dahil sa mga maling ginagawa ng palasyo ng Malacanang. Kagabi isiniwalat ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na ang ngayoy Pangulo ng walang iba kundi si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay nasa PIDEA list noong panahon ng kanyang panunungkulan. Marami ang mga nabigla sa nasabing balita kung saan ibinahagi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na tila mas lumalala raw ang administrasyon ngayon dahil sa mga nangialam o mga nakapalibot sa Pangulo. Ayon sa kanya, naawa naman raw talaga siya kay President Bongbong Marcos Jr. ngunit tila hindi ito napapakiramdaman kung sino ang mga demonyo at tila mga nakapaligid sa kanya. Ito ang mainit na balitang pinuputakti ngayon ng samot-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayang Pilipino. At marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ang kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. Pero bago ang lahat mga ka-trendy, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aking channel, please click subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated sa latest trending na balitang i-upload namin. At yun na nga, viral trending ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang payo pa ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, sana raw ay buksan ni President Bongbong Marcos Jr. ang kanyang puso at isipan, ay tingnan ang mga taong pinangakuan niya ng tunay na pagbabago, hindi lamang ang mga taong nanunungkulan na ngayon sa gobyerno. Saad ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa kanyang prayer rally, noong ako'y mayor, pinakitaan ako ng evidence ng PIDEA. Doon sa listahan, nandoon yung pangalan mo. Ayaw kong sabihin yan kasi magkaibigan tayo. Kung hindi man kaibigan, magkakakilala. Ikaw pumasok kayo ng alanganin. Mr. President, baka susunod ka sa dinaanan ng tatay mo. Diyan ako takot, ayaw kong mangyari sa'yo yan. Pabor lang, ako naman magmakaawa kasi it will divide the nation at madugo itong panahon na ito. Kinulat ni former President Rodrigo Duterte ang taong bayan sa kanyang naging revelasyon sa nangyayaring Davao Prayer Rally sa kanilang lungsod kung saan sa loob ng kanyang talumpati, dito'y ibinulgar ng former President na si Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay kasama pala sa narco list ng PIDEA. Mismo ang Philippine Drug Enforcement raw at PNP ang nagbigay ng opisyal na listahan sa dating alkalde ng Davao. At dito'y nakita ni Digong na ang pangalan ni President Bongbong Marcos Jr. ay napasama sa nasabing drug list sa bansa. Hindi naman raw talagang gustong gawin ni former President Rodrigo Roa Duterte na ibulgar sa publiko kung ano talaga ang pagkakakilanlan kay President Bongbong Marcos Jr. Ngunit at tila ganti na nila ang mamamayang Pilipino sa pamamagitan ng pagbili ng boto at pagpirma sa nasabing people initiatives. Dito na sila umalma at hindi na napigil pa at isiniwalat na ang buong katotohanan. Ayon mismo sa listahan na ibinigay ng Philippine Drug Enforcement Agency. Ayon sa naging balita mula sa Abara Tonight, quoted, nilantad ni Digong, BBM nasa PIDEA list, end quote. Inilantad na ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na mismong siya ang nakakita sa mismong listahan ng Philippine Drug Enforcement Agency na naroon ang pangalan ni dating Senador at ngayon President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayon sa kanyang naging mensahe sa kabila ng paglulunsad ng prayer rally sa Rizal Park sa Davao City. Ayon sa kanya, noong kay Mayor pinakitaan ako ng evidence na PIDEA doon sa listahan, nandun yung pangalan mo. Mr. President, baka susunod ka sa pinagdaraanan ng tatay mo dyan. Diyan ako takot, ayaw kung mangyari sa'yo yon. Nakiusap din siyang huwag pakialaman ang konstitusyon. Matatandaan kamakailan lamang, sinabi ni Marcos noong siya ay presidential candidate sa 2022 elections na sumailalim siya sa drug test at sa isang ospital ay pinadala sa nasabing negative test result. Kasunod nito ang blind item ni dating Pangulong Duterte tungkol sa presidential candidate na gumamit ng cocaine. Ayon sa former president,
Matagal na raw niyang alam ang nasabing balita at ito'y noon pang mayor siya ng Davao. Dahil ang mismong PIDEA at PNP ang nagpakita sa kanya ng nasabing listahan kung saan dawit si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Tila di umano'y kinokonsente raw ito at pilit pinagtatakpan ng mga taong nakapaligid umano sa kanya at tila mas maimpluwensya pa sa Pangulo ng bansa. Payo ni former President Rodrigo Roa Duterte kay President Bongbong Marcos Jr., huwag raw sanang sapitin ni Pangulo kung ano ang dinanas ng kanyang ama na pinagtatraidor siya ng kanyang mga kaalyado, maging ang kanyang itinuturing ng kanyang mga kamag-anak at kadugo. Ano ang inyong maging reaksyon matapos tahasang ibulgar ni former President Rodrigo Roa Duterte na mayroong adik na Pangulo ang bansa at ito'y walang iba kundi si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na di umano'y ayon sa dating Pangulo na kasama sa listahan ng PIDEA or Philippine Drug Enforcement Agency. Kaya naman nang lumabas nga ang balitang ito, ay umani agad ng samot-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayang Pilipino. At marami nga sa kanila ngayon ay hindi mapigilan ang kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. Reposted, quoted. The Philippine Drug Enforcement Agency or PIDEA officially stated that PBBM was never on their drug watch list even during Duterte's presidency. Some argue that this is a political strategy by Duterte to create instability amid ICC concerns and to align with Chinese sovereignty claims in the West Philippine Sea. Yes, Tatay Digong, ikaw ang taong qualified magsasalita tungkol sa addiction ng presidente. You are the right person to talk to about that. This is the true person who love our country and protect the Republic of the Philippines. Grabe naman, Marcos, Romualdez, Araneta, please. Duterte is right. Believe me, Marcos Jr. should be smart enough to deal with the issues. Duterte, mahirap din kalaban yan since Sara and Digong still popular. Chacha kasi is risky, okay sana kung economic provision lang ang babaguhin. What if the situation will shifting to federal style? Ano mangyayari sa DPA develop at walang industrial source of income? Look at behavior of Romualdez, very optimistic and enthusiastic to be a leader of parliament in the future. In federal style, they are appointed officials to be a prime ministers, not to be voted by majority of the Filipinos. God will protect PBBM. I witnessed a reality during the previous Marcos Sr. It was the rich, the oligarchs that led the chaos that time. Let's have an open mind. Let's support the one who lifts us up, encourage us to have hope, to do better and to make our country a better Philippines, not under China, who's getting a lot of things from US using political power. End quote. At yun na nga mga ka-trendy. Kung kayo ang tatanungin, ano ang masasabi nyo sa video na ito? Huwag kalimutang mag-iwan na komento sa baba para malaman ko kung ano ang naging reaksyon mo sa latest sa trending na balitang ibinahagi namin. Maraming salamat po.